Hello everyone. Minsan, pag nag-apply ka ng PCO accreditation sa DNR, EMB Regional Office, i-require ka mag-provide ng sources of pollution. Doon kasi malalaman nila, mai-evaluate kung anong category ng ating establishment na i-represent. So sometimes may mga forms na pipilapan, ipapasa sa kanila sa online PC application system. Meron naman, sasagutin mo lang yung kanilang comment, ilalagay mo dyan sa kanilang comment yung sagot mo. O sometimes, meron ka nitong sources of pollution na tabulation at i-attach mo na lang ito sa other personal attachments. So, malaking tulong yung sa profile, yung other personal attachment kung saan pwede nating ilagay yung information na yon. So once na mag-submit ka ng application for accreditation, binavalidate kung ano ang sources of pollution mo to evaluate din kung anong category mo. Kasi pagka nalaman na yung category ng establishment, aalam na kung ano ang competency requirement, college graduate ba, license ba, ilang taon ba ang kailangan na relevant work experience. So, this time, meron tayo ditong tabulation ng sources of pollution. Hindi ito pro forma, pattern lang natin to present kung anong category natin. So, lagay natin dito, halimbawa, name of establishment. For example, ABC Restaurant. Example lang. And then yung address, Barangay 1, Lipa City, Batangas. Yan. Then subject, sources of pollution. Merong criteria sa section 5 ng DAO 2014-02, criteria for categorization of establishment. So dito ay merong using, handling, or storing chemicals listed in Annex 1 of DAO 2014-02. So meron ka bang minamanage na chemicals? Halimbawa, selenium, isa sa mga nakalista doon sa Annex 1. So, kung ano yon, kung meron ka nun, ilalagay mo yung chemical na yan at ilang tons sa loob ng isang taon ang pwede mong magamit o store. Halimbawa, 5 metric ton per year. So regardless kung ilang tons iyang i-store mo sa iyong facility o gagamitin o hinahandle, tinatransport from one place to another, mapapasok ka sa category B. Kasi ang criteria natin, if you are using this kind of chemicals, uh, you are a category B establishment. Ngayon, kung wala ka namang ginagamit na mga chemicals listed in Annex 1 of DAO 2014-02, ilalagyan mo na nga lang ng NA. So in this case, sa criteria na to, matatawag kang Category A base dyan. Pero marami pa namang ibang criteria, no? Meron pa tayong hazardous waste generated. So mula sa criteria na yan, meron tayo dyan yung small quantity generator or yung large quantity generator. Ang threshold sa mga hazardous waste volume ay yung 10,000 kilogram or 10 metric tons. Halimbawa, ikaw ay merong infectious waste at ang coding natin dyan, waste number ay M501. Kung nakakapag-generate ka ng 11 metric ton per year, pasok na pasok ka sa category B establishment kasi ang
threshold natin dito ay 10 metric tons pababa. So kapag ka umabot ka na ng 10 metric tons pataas, matatawag ka ngayong Category B establishment. So in that case, hahanapin sa iyo yung category mo sa hahanapin yung competency mo based sa Category B. Now, kung less than 10 metric tons or less than 10,000 kilogram, halimbawa, lagay natin dito ay 5 metric ton per year or 5 or 50,000. Sorry, 5 metric tons is 50,000. Halimbawa, gawin lang natin tong 0.5 metric ton per year. Hindi pa umaabot ng 1 metric ton. Ang ating threshold ay 10 metric tons pataas, Category B establishment. Less than 10 metric ton ay Category A. So in this case, pwede mo masabing Category A. O minsan marami pa kasi eh. Meron pa tayong mga used oil. Meron pa tayong mga busted LED bulb. Makikita mo kung ano yung mga total volume natin. Again, pagka 10 metric tons pataas, tayo ay matatawag na Category B establishment at saka hahanapan ka ng competency requirement based on that category. Preferably licensed engineer or chemist. Other professionals na hindi licensed engineer or science-related course, 5 taon na work experience yan. Relevant pa sa environmental management. Siyempre, category B. Pagka-category B, medyo high risk kasi. Now, dito, with centralized MRF or sanitary landfill, meron ba tayong ganito? You can indicate NA. O, mangyayari, magiging category A establishment tayo. But if we are operating a sanitary landfill, yan, category B na naman tayo dyan. Generator set or boiler capacity. Halimbawa, meron kang 1 unit na 650 kilowatts generator set. O, dahil ang threshold naman natin dito ay 300 kilowatts, above ka na naman sa 300 kilowatts, yung capacity ng generator set mo, matatawag ka ngayong Category B establishment. So, kung below 300, let's say 200 kilowatts, o ayan, Category A establishment ka na naman. May mga boiler din tayo, like for example, merong kang 1 unit ng 60 horsepower na boiler. O, pagka more than 50 horsepower, Category B establishment ka na naman. Kaya, hahanapan ka naman ng pang Category B na competency requirement. So, if it is less than 50 horsepower, let's say 20 horsepower boiler, edi Category A na naman. So, for example, meron tayo ditong wastewater discharge. Ito naman yung pagka tinignan mo yung water consumption mo, in a day, aabot ba ng 30 cubic meter? Na maaaring yun din ang maging discharges ng ating wastewater. So, halimbawa, meron kang 50 cubic meter per day. O, category B establishment ka niyan kasi more than ka na sa 30 cubic meter per day. So, for example, tayo ay 10 cubic meter per day lang. Imagine nyo, per day, 10 cubic meter. O, ito ay pang-category A na establishment. But if it is more than 30 cubic meter per day, let's say 50, matatawag tayong category B establishment. Okay? And then, meron pa tayong other sources of pollution. Pwede ka na maglagay dito ng NA. No? Now, mapapansin mo dito,
Dahil puro pang Category A lamang ito, ang tawag sa iyo ay Category A establishment. Ngayon, kung merong isang criteria that falls within Category B, halimbawa, yung ating generator set ay 650 kilowatts. O, dahil meron kang isang criteria that falls in Category B establishment, matatawag ka ngayong Category B establishment kahit marami ka pang Category A na nasatisfy. So, hindi siya paramihan ng Category A or Category B. Basta one criteria, halimbawa generator set or boiler capacity, pumasok ka sa Category B, then Category B na ang iyong establishment. So, pwede nating ano dito, i-conclude kung ikaw yung magiging evaluator ng PCO accreditation application dahil may nasatisfy na category B na criteria. Category B na yung establishment ng applicant at hahanapin yung competency requirement. So, halimbawa, lalagyan natin dito ng result or conclusion. The establishment is category B. Yan. So, yan yung conclusion natin dahil base dito sa isang criteria na nag-fall sa category B. Eh kung hindi naman yan base dito sa genset mo na 650 kilowatts, kung yan sana ay less than 300 kilowatts, edi category A talaga tayo. Ano naman yung competency requirement niyan? Siyempre, sabi nga natin dyan sa based on Section 6 ng DAW 2014-02, the PCO must possess the following. Yan. Ano yan? Pwedeng license engineer or chemist with at least 2 years relevant experience on environmental management. Yun. O pwede naman or number 2 yung ah, professionals in the field of engineering or science with at least, lalaki na ngayon, with at least 3 years relevant experience. Eh, hindi engineering, hindi science related ang course. Hindi dapat kung other profession, yan, number 3, and other profession, um, other profession of appropriate discipline. Pag sinabing discipline, yung kurso. And with at least 5 years relevant experience on environmental management. Kaya napakahalaga nung categorization ng establishment natin kasi doon ang pagbabasehan ng competency requirement ng PCO. Kung hindi ka papasa sa competency requirement, i-recommenda ng denial yung ating application ng evaluator. You will be required uh, na magkaroon ng replacement na isang qualified PCO. And it means yung aatin ulit ng basic PCO training, mag-a-apply ng panibago accreditation application. Okay? So, yun. Itong portion na ito, hindi naman kailangan mo ilagay yan jam dahil ang
importante sa evaluator yung information na sila na magsasabing, category B ka at ito yung requirements. So kahit wala na tong mga conclusion competency requirement, ganyan na lang. Lalagay mo na lang dito ang pangalan mo and then pirmahan mo at kung kailan mo pinirma. Let's say January 19, 2026. So this is your tabulation for the sources of pollution. I encourage you to prepare this lalo sa first time mag-a-apply ng accreditation sa EMB online PCO application system. At i-attach mo ito sa other personal attachment under pure profile. So sa account mo, hanapin mo yung profile, makikita mo dun sa pinakababa na portion, yung other personal attachment, itong duly signed na ito, i-attach mo doon para pag pinasa mo ang iyong application, makikita nila kung anong category mo. Sa ibang regional offices, ulitin natin, may mga forms silang pinapapilapan. Yung ibang regional offices, pinako-comment ka na lang doon sa comment nila. I-return mo lang yung application mo na may comment ka nung information na ito. Pero yung ibang opisina, tinatanggap naman yung ganito na other person attachment, itong sources of pollution. Again, this is not a pro forma. It varies from region to region yung presentation ng sources of pollution. So yung mga ganitong activity ay ginagawa ito sa basic PCO training. So, ang JP Environment Consultancy Services ay nagkakandak ng ganitong activity, workshop. So, if you want to learn more sa mga nakakarinig nito, you can attend the basic PCO training course on February 10 to 13, 2026 at Lipa City, Batangas, Region 4A. You can contact, of course, 0917 360-1178. 0917-360-1178. At doon natin pag-aralan ito. Tulungan natin yung mga first time pa lang sa mundo ng environmental compliance. So I hope you have learned something today, and if you have question, just type it below. Thank you very much, and God bless us all.